Hello po, good evening po sa inyong lahat. Wait lang po tayo ng mga viewers natin. Po sa inyong lahat. Ayan, check lang natin. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Wait lang po tayo ng ilang viewers natin. Share ko lang din yung video natin sa profile ko. Wait lang. Ayan. Okay. Malakas po ba ang internet ko? Good evening po. Comment naman po kayo. Naririnig nyo ba? Maayos ba yung audio ko po ngayon? Welcome back po ulit sa mga hindi English major. Good evening po, Sir Robert. Salamat po sa laging panonood po ng videos po natin. Good evening po sa inyo. Ayan. Salamat po ulit sa mga nag-share ng live natin. Ayan. Maraming salamat po kasi dumadami na talaga yung viewers natin. Nakakapag-gather na tayo ng maraming viewers. Hi Alfer, hi Amir, good evening sa'yo. Ayan. Welcome po kayong lahat ulit dito sa Let Review session natin. Actually, this is our sixth, pang-anim na Let Review session, pero pangatlo siya under Prof. Ed. Yan, kasi nakadalawa tayo sa major. Almost 3 na rin sa major kasi yung isa combined Gen Ed and English major. No? Salamat po ulit sa mga nag-share. Salamat sa mga nag-share, no? Thank you po sa inyo. At isang way din natin yung para mag-give back sa mga iba din, makatulong din tayo sa ibang mga let takers. Okay, so tonight po ang ating session. Ang topic po natin for tonight ay Prof. Ed under Teaching Principles and Strategies. So what are you going to expect in this session? We have more comprehension questions. You will practice your comprehension skills in applying the teaching principles and the teaching theories. No? We assume na alam na po nating lahat yon, kabisado na natin yung mga learning theories at titingnan natin dito kung paano nyo siya may apply sa mga concrete situation. Okay, so start po tayo dito sa ating una. Puro halos mahahaba po itong mga tanong natin. Hindi naman siya sobrang haba pero talagang comprehension. Kung paano yung nature ng question sa Prof. Ed, ganito po siya. Okay. Dito tayo sa number 1. Your students are expected to perform an experiment, but the chemicals available seem to be insufficient. What alternative method may be used? We have A, lecture, B, laboratory, C, demonstration, or D, interactive discussion. Pwede nyo pong i-comment yung sagot nyo kung gusto nyo. Para mas masaya ang ating live, nakikita ko din ang opinion po ninyo sa mga bagay-bagay. As teachers, hindi lang natin to inaaral for board exam. We are actually mastering these concepts para kapag sa actual teaching, may apply talaga natin siya. Good evening po. Ayan. Good evening po kay Sir Oscar P. Pa-shoutout po rooting from Sindangan, Zamboanga del Norte. Sige, shoutout po sa inyo. Salamat po, no? Zamboanga del Norte. Layo ng reach natin. Good evening po sa inyo. Pwede niyo pong i-share yung live natin para po sa iba pang mga batchmate nyo. Baka may iba po kayong kilalang let taker sa school nyo or ahead man sa inyo or kahit yung mga sumunod po sa inyo na years, ayan, year levels. Pwede niyo pong i-share para mas dumami ang ating viewers. Good evening po ulit kay Sir Robert. Ayan. Power of elimination. Tama. Isa yun sa mga steps or sa mga techniques na pwede nating i-apply dito. So, paano natin yan i-apply? So, actually, yung apat na yan ay mga method of teaching talaga siya. Pero alin dyan ang best? So, kunin natin yung clue dun sa mismong question, no? Kung wala pang masyadong naglalakas loob sumagot. So, dito sa question natin, ang pinaka-clue natin dito ay magpe-perform ng experiment but the
the situation or the scenario, may available na chemicals pero insufficient. Or sa ibang salita, not enough, hindi sapat. So, are you going to switch na ba sa lecture method? Como kulang lang yung chemicals? I mean, you are capable of doing the experiment. However, since the chemicals seem to be insufficient, hindi hindi lahat ng mga student ay makakapag-perform, no? So, enough reason na ba 'yon para mag-switch tayo? Medyo nawawala ata ako. Ayan. Pero bumabalik naman. Enough na ba 'yon para mag-ano tayo sa lecture method or pwede rin yung iba pa? Ayan. Pag dito naman tayo sa laboratory, insufficient na nga yung chemicals na available. So, bakit ka pa maglalab? Hi po, nawala po ako. Pasensya na ulit. Sige, share screen lang po ulit natin yung ano natin, yung PowerPoint presentation. Shout out Tita Rona, Teacher Melania. Ayan. Salamat at di kayo nawala mga viewers natin. Okay. So, ang tamang sagot dito, una, hindi lecture, nag-eliminate nga tayo, no? Pangalawa, hindi rin laboratory kasi nga, wala na ngang enough na chemicals. The chemicals available. So, ibig sabihin, pati sa laboratory, insufficient talaga siya. So, ang best way dito na mag-switch tayo ay demonstration. What do you mean by demonstration? When we say demonstration, you are going to perform the experiment, tapos yung ibang estudyante manonood sa'yo. I-demonstrate mo paano gawin yung experiment. In that way, nagawa pa rin yung experiment, na-perform siya, though hindi lahat nakapag-perform individually or by group, pero at least naipakita mo siya through demonstration. No? Kasi pag interactive discussion din naman siya, it doesn't mean naman na gagamitin mo yung mga chemicals na available. So you have to maximize the resources. And since meron namang chemicals, you have to demonstrate the experiment. No? You have to perform it. Pwedeng ikaw as a teacher or maybe just one group or two groups, depende sa availability ng chemicals or ng resources, yun yung pagawin mo ng experiment. No? Tapos yung iba mag-o-observe. So yan po ang tamang sagot dyan sa number 1, demonstration. Okay? Let's have number 2. Shout out po kay Tita Ron at saka kay Teacher Melania. Ayan. Ayan. Lipat tayo sa number 2. Comment po kayo ng mga sagot sa mga nag-ano dyan, mga nagre-review. In which of the following situations does lecture method become the best way to teach a lesson? Ayan. We have A, when students got low scores in pre-test. B, when students could not research about a crucial topic due to lack of references. C, when students are hesitant to participate. Or D, when most of the students prefer the lecture method. Alin dyan sa mga reasons po na yan ang pinaka-convincing or pinaka-enough na reason para mag-lecture method tayo? Kasi we are promoting interactive discussions na talaga in this 21st century sa mga learners natin, no? Hindi lang puro lecture. Pag sinabi kasi nating lecture, yan yung may PowerPoint ka, tapos discuss ka lang ng discuss. Tapos nagre-recitation ng konti, ganun. Pero hindi na yan ganyan ngayon. So, ano ang tamang gawin? Ayan. May sagot si Ma'am Janice dito, letter B. Okay? Hintayin natin yung iba, baka gusto rin nilang sumagot. Pwede pa kayong sumagot. Ayan. Una, i-process natin yung ibang mga mga ibang
options ulit. Unahin natin letter D, when most of the students prefer the lecture method. Though yes, we consider the learning interest of the students, pero hindi siya enough reason para mag-lecture method ka kaagad. Kasi unang sabi dyan, most of the students, yes, majority prefer nila yung lecture method for that certain lesson. Pero how about the others? How about those students who do not prefer the lecture method? Again, as 21st century teachers, we are addressing the learning diversity, the diversity of learners, di po ba? So, hindi lang tayo re-refer sa majority. Gusto natin individually nakikater natin yung needs ng students. So, hindi yan tama kahit kailan mangyari, no? Yung letter D na yan. Letter C naman, when students are hesitant to participate, bakit ka na lang magla-lecture method? Hindi naman ganun yung tamang solusyon doon. Ang tamang gawin doon, i-encourage mo sila na mag-participate. No, pwede kang nag-isip ng reward system or other ways to encourage them to participate. Hindi porket ayaw nila, sige, ayaw mo na din. No? So, yan, nakapag-eliminate na tayo ng choices. A at B na lang. No? Sa letter A, when students got low scores in pre-test, that is very normal. Usually, talagang low scores lang kapag pre-test kasi hindi pa nga naituturo. But that doesn't mean na lecture method ang gagamitin mo. Pwede kang gumamit ng experiment, pwede kang gumamit ng activities, pwede kang gumamit ng interactive discussion katulad ng ibang choices natin kanina. So, ang tamang sagot dito ay letter B. Yan ang best reason para mag-switch tayo sa lecture method kapag wala nang mahanap na references. Kasi we are promoting self-discovery, self-learning, no? Yung learning, you discover your own learning para sa students natin. Pero pag walang references, pag walang references, hindi nila madi-discover sa sarili nila yung matututuhan nila. So, dun tayo i-intervene as a teacher na magle-lecture. Na parang tayo yung may authority o tayo yung nakakaalam. Tayo yung sole source of reference for the students. Okay, so tama po si Ma'am Jan. Tama po kayo, letter D. Okay, inuubo ako. May sore throat kasi ako, pasensya na po. Okay, switch tayo dito sa number 3. What is the difference between deductive and inductive method? Yan, very easy lang to. Medyo nakakalito siya pero kung master mo na yung concept niya, madali mo na lang masasagot. Pero kapag ang choices ay ganito, medyo nakakalito rin siya. Lalo na kung yung part na yan ay nahihilo ka na pag sa actual board exam kasi sobrang dami mo nang binasa. Okay, let's have letter A. Deductive is specific to general. Inductive is general to specific. B. Deductive begins with observation. Inductive begins with concept. C. Deductive uses bottom-up approach. Inductive uses top-down approach. Or D. Deductive arrives at a confirmation. Inductive arrives at a theory. May sagot na si Ma'am Jamaica, letter C. Okay? Wait natin yung iba. Salamat, Ma'am Jamaica. Nakita ko si Ma'am Jamaica nag-comment din siya sa previous video natin for English majors. Welcome po kayo dito sa YouTube channel at sa Facebook Live, sa Facebook page po natin. Pwede rin po kayo mag-subscribe doon sa YouTube channel natin kasi we also upload let review sessions there. Yung ibang live sessions dito, ina-upload din naman natin po doon. And salamat po ulit sa pag-share ng live. Thank you po sa inyo sa walang sawang pag-share ng live. It's also an act of kindness sa mga fellow let takers po for next month. Okay, so mukhang yung iba po sa inyo ay hindi pa masyadong confident sa sagot nila. Kaya hindi pa sila nagta-type ng sagot. Mahirap ba to? Deductive and inductive approach or method? May sagot din si Ma'am Jamalyn, letter A. Okay, pag sinabi natin deductive and inductive, sige habang nag-iisip kayo. Yung deductive kasi, yan, as English majors, meron tayong dito. May advantage tayo kasi kaya nating i-decode yung meaning ng words, no? When we say deductive, from the word deduct, di ba? Pang math major pa nga yun, deduct. Pag nagde-deduct tayo, ibig sabihin na nagma-minus, nagbabawas tayo from bigger digit to lower digit. So, ibig sabihin sa deductive, nauuna ang mas malaki bago yung mas maliit. No?
Kasi nagde-deduct tayo eh, nagbabawas. So, ibig sabihin, from a larger number, kung sa math yun, no? Yung deduct, from a larger number, nagsusubtract tayo ng lower digit. So, ibig sabihin, ang deductive, nauuna yung malaki bago yung maliit. So, makakapag-eliminate na agad tayo dyan ng dalawang option. Diba? Una natin diyang aalisin yung letter A. Kasi sa letter A, sabi, specific to general daw ang deductive, which is, mali po yun. Kasi sa deductive, nauuna ang mas malaki bago ang mas maliit. General muna bago specific. Yung inductive ang specific to general. No? Mamaya may ipapakita po ako sa inyo na technique para mas madaling matandaan yan. So wala na tayo sa letter A sa sagot. Sa letter C, i-eliminate na rin natin yan. Kasi sabi natin sa deductive, nauuna ang malaki bago ang maliit. No? Deductive. So ibig sabihin, hindi siya bottom up, top down. Kaya nga kapag ka nagsusulat tayo sa math, 'di ba? Pag nagsusubtract tayo, ang nasa taas yung higher digit. For example, 20 minus 5. O, sa baba yung 5. Yung mas mataas yung nasa top. So ang deductive, top down, no? So ganun yan. Ganun 'yun, no? Kahit hindi mo alam kung ano yung deductive method and inductive method, pero alam mo yung ibig sabihin ng deduct, makakapag-arrive ka sa isang conclusion. So mali na rin ang letter C. Baliktad ang definition niyan. Deductive ang top-down at inductive naman ang bottom-up. So ngayon, we only have two options left. We have letter B and letter D. No? Alin ang sagot niyo dyan? Nabawasan na. Meron nagsagot dito, may letter A, B, letter C. Okay. I-reveal natin yung tamang sagot po, no? Excuse me. Ang tamang sagot po dito ay letter D. Bakit? Yung letter B, mali siya kasi ang observation, pag nag-observe tayo, nag-jot down tayo ng specific observations, ng specific ideas. For example, nakita natin color red yung ino-observe natin, tapos maliit lang siya, small, ayan. Specific yon, which is sa inductive yon. Kung nauuna yung observation, nauuna yung specific, inductive yon. Kaya ang tama dito ay letter D, deductive. Kasi sa letter D, deductive arrives at a confirmation. Ibig sabihin, sa deductive, meron ka nauna mo nang ipinaliwanag yung concept. Tapos, dahil mag-o-observe ka pagkatapos, so ipapaliwanag mo pa siya ng mas specific, ang ending nun, mako-confirm mo na tama yung broader na paliwanag. Guess niyo po yun? Example, nagbigay ka ng definition, tapos nagbigay ka ng example. Definition, bago example. Sa ending, mako-convince ka na, kaya pala ganun yung definition. Kasi ganito yung examples na binigay. Nako-confirm mo yung broader definition. Tapos sa inductive naman, nauuna yung specific bago makapag-arrive sa definition or theory. Yung mga terms po na yan, halos pare-parehas lang yan, no? Although may shades of meaning siya, pero pag ginamit siya, pare-parehas lang yan. Yung theory, concept, idea, definition, notion, mga pinagandang mga terms lang yan. No, elementary tayo, ano lang yan, definition lang yan. Ngayon, mayroon ng theoretical underpinning. Ganyan, di ba? No? Kunyari lang maganda yun, pero ibig sabihin lang din ng definition. Basis, ganun lang po yun. Okay, so tama po yan. No? Number 3, letter D po ang tamang sagot natin dyan. Dito tayo ngayon sa number 4. Ito ay isang example mismo ng deductive or inductive. And try to identify kung alin dun yung method na ginamit. No? Ayan, Teacher Carl gave examples of concrete noun before actually discussing its definition. What teaching method did he observe? Inductive, deductive, problem, or project? So, ano na lang tayo? Alisin nyo na yung letter C at letter D dyan kasi doon lang tayo sa A at B. No? Inductive at deductive lang naman tayo. Ayan, may sagot na si Ma'am Jamaica. Inductive method. Nauna yung example before definition. Si Ma'am Maricar, hello po, welcome po dito sa Facebook Live natin.
Ang sagot din niya ay letter A. At tama po yan. Letter A po ang sagot dyan. Kasi nauna ang specific bago ang general. So ganito lang tatandaan natin. Deductive, nagsisimula siya sa letter D. So ibig sabihin, mauuna ang definition. Okay? Deductive, mauuna ang definition. Sa inductive, mauuna ang example. Mauuna ang specific. Okay po tayo doon? Deductive, mauuna ang definition. Definition, o kaya mauuna ang theory, mauuna ang idea, mauuna ang concept. Ayan. Yun po yun. Kasi nga, from the word deduct, nauuna ang larger number. Okay, yun. Let's have number 5. Okay, iwan na natin yung deductive and inductive. Technology makes the class more enjoyable, which is the most important thing that you should consider when selecting the best teaching tool. A, if the students have equal access to technology. B, if the tool is efficient and not time-consuming. C, if the material could address the students' diversity. Or D, if the material is aligned with the lesson objectives. Ayan, tama din po yung sagot ni Ma'am Gemaline kanina, letter A. Yan. Sige nga po, comprehend niyo po yung mga choices. Sa Prof Ed po talagang puro ganyan, no? Napakabihira lang sa Prof Ed nung definition yung nigay tapos aalamin mo kung ano yung dinefine. Puro ganyan. I-apply mo yung mga theories na alam mo. May sagot na si Ma'am Jamaica, letter C. Okay, tingnan natin yung iba. Salamat po sa mga nag-participate. And again, thank you so much po sa mga nag-share ng live. Sa mga di pa po nakapag-share ng live dyan, share nyo naman yung live natin para dumami din naman yung followers natin, no? Yan, yung viewers din natin, yung reach natin. May sagot din dito si Ma'am Ann, letter A, si Ma'am Janice, letter C. Okay. Si Ma'am Gemma, letter C din ang sagot. Okay? I-process natin yung mga options na actually A, B, C, and D are all correct, no? Isolatedly, in an isolated perspective. Tama naman lahat yan. Pero ang tinatanong dito, which is the most important thing that you should consider when selecting the best teaching tool? At kadalasan, pag pinag-uusapan po ang teaching principles or teaching strategies, ang pinakamahalaga ay lahat ng gagawin natin ay aligned sa lesson objectives. So letter D po ang tamang sagot dito. Bakit? Kasi kung ang material natin ay nag-a-address nga ng students' diversity, pero hindi naman niya maa-achieve yung objectives natin, baliwala po yun. Diba? Baliwala yung effort natin kasi hindi naman ma-reach ang objective. Kung ang tool ay efficient at not time-consuming, pero hindi pa rin siya jive sa objectives, wala pa rin kabuluhan na masasabi, no? Letter A din, kung may equal access to technology man siya, pero yung objectives naman ay hindi mo pa rin na-meet, so wala pa din. So lahat yan, naka-anchor lahat sa objectives. Yung assessment, yung teaching strategies, even the teaching tools or the teaching materials that we are going to select, dapat lagi po siyang aligned sa lesson objectives natin. Okay? Yan po ang kadalasang laging pinakamahalaga objectives. Kasi example, halimbawa, ang lesson mo kunyari ay about, let's say, sabihin natin about, kung science, sabihin natin about Earth, no? About Earth. Tapos ang ituturo mo naman na lesson na material na gagamitin mo ay about stars. Efficient nga siya. Technologically based nga siya. Pero na-meet ba yung objectives? So, hindi naman. So, wala. Objectives tayo palagi. Okay, malinaw po yan. Dito naman tayo sa letter 6. Number 6. Why does a teacher arrange the learning objectives from simple to complex? Sa lesson planning po to, no? We have letter A, because the realization of these objectives will determine the effectiveness of the entire teaching process. B, to imply that the preceding objective is a prerequisite to acquire the next. C, to embody the organized structure of a lesson plan.
or D, because it is aligned with the teacher's educational philosophy? Sige, isip-isip po ulit tayo. Puro comprehension questions po, no? Nahihirapan po ba kayong i-decode yung mga tamang sagot? Okay. Sa learning objectives, bakit nauuna natin nilalagay yung simple na tanong bago yung complex? Ayan, may comment dito si Ma'am Ann. Took the exam last 2013. Papasa naman po, parang mahirap na exam ngayon. Papasa po tayo, basta po makapag-review tayo, Ma'am Ann. Salamat po sa inyo. And hopefully makatulong po itong free let review sessions na ginagawa natin para po sa inyong lahat. Ayan. Salamat po Ma'am Angelica de Vera Agustin sa pag-tag po ng friends nyo. Ibang nanonood dyan, bukod sa pag-share, pwede nyo rin i-mention yung mga friends nyo para sama-sama tayo dito na manood ng live. May sagot si Ma'am Jamaica, letter A or letter C? Tingnan natin. Actually, lahat ulit yan ay tama. No? Ganyan naman talaga sa Prof. Ed. Lahat tama. Pero alin yung hinahanap ng tanong? No? Sige, reveal natin. Process natin yung options. Yung una, unahin natin letter D because it is aligned with the teacher's educational philosophy. Bakit? Yung sariling teacher ba ang nag-i-insist na mag-simple to complex? No, it's a recommendation talaga sa lahat ng teacher. Ano man ang educational philosophy mo, dapat ang objectives mo from simple to complex talaga ang arrangement. Yung yung letter C, to embody the organized structure of a lesson plan. Oo, organized naman din siya. Kahit naman hindi mo i-simple to complex yan basta nakalagay ang objective sa umpisa. Organized naman siya. And although nakakapag-contribute din siya ng organization sa lesson planning, pero hindi pa rin yun yung mismo hinahanap natin, no? Eto, meron sagot si Ma'am Ann. Letter B. At for this time, tama po kayo dyan, Ma'am Ann. Letter B. To imply that the preceding objective is a prerequisite to acquire the next. When we say preceding objective, yun yung nauuna. Yung nauunang objective ay prerequisite bago mo magawa yung pangalawang objective, bago mo ma-reach. Ibig sabihin, hindi mo ma-achieve yung second objective kung hindi mo na-acquire yung unang objective. So, ganun yon. Parang halimbawa, ang ituturo mo ay mag-drawing. Siyempre, ang unang ilalagay mo dun sa objective mo, example lang to, hindi pa to yung mismo sa lesson planning kasi pinapaganda natin yung objective sa lesson plan. Siyempre, kailangan matutunan mo na ng bata kung paano gumamit ng lapis, paano humawak ng lapis bago mag-drawing. Mauuna din yung turuan mo na silang gumawa ng outline bago sila turuan magkulay. Hindi pwedeng mauuna yung kulay bago ituro yung paghawak ng lapis o ng materials, di ba? Prerequisite yung simple para ma-achieve mo yung more complex na objectives. Yung letter A naman dyan, very broad yan, very general. So, hindi rin siya applicable dun sa ating question. Yan. Tama din si Ma'am Milky. Ma'am Milky, okay, medyo nawala ulit ako. Basta shoutout ko si Ma'am Milky at saka si Sir Lee. Okay, tuloy tayo dito naman sa number 7. Which is not true about lesson plan? A lesson plan A lesson plan serves as the teacher's guide in facilitating a lesson. B, a lesson plan includes the objectives, teaching strategies, and assessments. C, teachers should strictly follow their lesson plan when teaching in the actual classroom setting. Or D, a lesson plan contributes to a smoother flow of discussion. Yan. Again, yung sinabi kanina ni Sir Robert, power of elimination ulit tayo. Hanapin nyo yung mga, kung ano dyan yung may mali, o kung alin dyan yung tama. Actually, lahat parang tama, pero meron dyan na isang part na nagpamali doon sa statement, doon sa isang option.
Ayan, tama itong sinabi ni Ma'am Milky. Para to kanina sa unang question, no? Sa previous question natin. Clue yung arrangement ng simple to complex. Tama po yun. Nasa question lang rin yung tamang sagot. Totoo po yan sa Prof. Ed. Totoo po yan. Ayan. Dito naman tayo sa number 7. May mga sagot na po kayo. Pwede nyong i-comment. Ayan, hintayin ko kayo mag-comment. No? Una, letter A. Sige, mag-power of elimination ulit tayo. Letter A. Tama na yan. Walang mali dyan. Talagang nagsiserve ang lesson plan na guide sa pag-facilitate ng lesson. At tama din yung term na facilitate. Kasi ang 21st century teachers ay nagpa-facilitate lang. Nasa number 6 pa lang. Ganun ba? Wala pa ba kayo sa 7? Check ko nga dito sa phone ko. Baka po lang kayo, hindi tawag dito, yung inyong play, hindi naka-scroll siya sa pinakadulo ng live. Nasa 7 naman na po tayo. Ayan. Sige. Pero salamat po, Ma'am Maricar, no? Pwede niyo pong ilagay niyo sa live, pinakadulong-dulo. I-scroll niyo yung ano pa tawag doon? Yung nagro-roll sa, pag ini-scroll niyo yung pag pina-fast forward. Galing naman ni Sir, si Ma'am Sol. Shoutout po sa inyo kay Ma'am Sol. Ayan, si Ma'am Sol, na teacher ko po, napakahusay po niyan. Shoutout po sa inyo. Ayan, meron ng sagot dito si Ma'am Gemma, si Ma'am Ann, si Ma'am April. Ito, si Ma'am April, ngayon ko lang din siya nakita. Hello, Ma'am April. At ito din si Ma'am Jelaica, mga bagong mga mukha to, mga bagong pangalan. Welcome po kayo dito sa ating Facebook page. At salamat po sa panonood nyo. Thank you ulit sa mga nag-share po ng live natin. No? Mas na madami yung nag-gather natin na audience. Ayan, si Ma'am Jamaica sa Angelica. Tama po yan, letter C po ang sagot dito. Ano ang nagpamali sa letter C? Yung salitang strictly, no? Should strictly follow. Ang lesson plan, yes, pina-follow po natin siya as teachers kasi it contributes to a smoother flow of a discussion. Pero hindi natin sobrang strictly na pina-follow yung lesson plan. Bakit? Because as teachers, we also train ourselves to be flexible depending upon the situation that arises during the actual classroom setting. Kasi paano kung habang nagtuturo ka, nakita mo na yung teaching strategy na nakalagay doon sa lesson plan mo, parang hindi siya interesting, parang hindi siya effective. So magsuswitch tayo kaagad. So okay lang na ma-violate natin yung lesson plan as long as it promotes the benefit of the students. No? We have to be flexible, no? Flexible tayo. Hindi tayo over strict pagdating sa pagsunod sa lesson plan. Ayan. O paano kung halimbawa doon sa lesson plan mo, isa lang yung tanong mo, tapos hindi pa nga nila nagigets? Lilipat ka na ba sa kasunod na lesson o magpapa-quiz ka na ba kasi yun yung nakalagay sa lesson plan mo? Hindi, di ba? Hindi pa nila nagets o di kahit sa susunod na meeting ka pa magpa-exam, magpa-quiz, flexible tayo as teachers. Ayan. Okay, lipat tayo dito sa number 8. Ayan. Na ako. Mental block na ako. Ayan, nagtag ulit sila Ma'am Angelica at si Ma'am Maylene. Salamat po. Tama si Ma'am Ann. Negative yung statement kanina sa letter C. Dito tayo sa number 8. Medyo Medyo magaan lang to. What is the highest level in the updated Bloom's Taxonomy of Learning Objectives? Remembering, evaluating, creating, applying. Ayan, madali lang yan. Bloom's Taxonomy of Learning Objectives. Ayan, si Ma'am Gemma, meron na siyang sagot, letter C, creating. Si Ma'am Ann, letter C, creating din. Ma'am Jelaica, letter C, creating, which is obviously, tama naman po. Ayan, si Ma'am Maricar, tama din siya, creating. Si Ma'am Janice, tama din, creating. Highest level, creating. Ang lowest natin, remembering. Na? So mamaya, dito tayo sa kabilang tanong. Andito kasi yung order Ayan. What is the correct order of learning objectives in Bloom's Taxonomy? Highest to lowest. A.
creating, evaluating, analyzing, applying, understanding, remembering, creating, evaluating, applying, analyzing, understanding, remembering, remembering, understanding, analyzing, applying, evaluating, creating, or remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. Wag sana kayong ano dyan, no? Nahihilo magbasa. Kasi ganyan din mismo sa Prof. Ed, may time na yung pag-shade pa nga, di ba? Number 9 tayo, tapos ang shaden mo, number 10. Ako, mahirap yun. Kaya, ako nun, mayroon akong dalang transparent na ruler. Transparent na ruler siya, tapos inaano ko siya. Yun yung ginagamit ko para hindi siya, para hindi ako malito sa numbering. Kaso may time naman na may ruler ka nga, pero yung tanong naman, dun ka naman magkakamali. Number 9 ka pa lang sana sa sagot, 10 na yung mababasa mo sa tanong. Naku, mahirap din yun. Meron sagot dito, may letter, nagsagot ng letter A, may nagsagot ng letter D. Balik tayo dun sa tanong, highest to lowest. Highest to lowest po tayo. So obviously, ang options na matitira sa atin dyan ay A at B. Kasi ang highest ay creating. No? At ang tamang sagot po dyan ay letter A. Tama po kayo. Nauuna, kapag highest to lowest, nauuna ang analyzing bago applying. Pag lowest to highest, nauuna ang applying bago analyzing. No? So tandaan natin dyan, ang mnemonics na pwede natin dyan gamitin, Raymond, Apan, Evac. Okay. Ano naman to? Lowest to highest, no? Si Raymond, i-type natin, Apan, Evac. Highest pala to lowest. Ayan, oo. Kaya dapat talaga, tayo, Ma'am Milky, no? Hindi, natin yan, kalaban natin yan yun, nalilito tayo. Si Raymond Apan. Parang pangalan lang siya, Raymond, tapos apelido niya Apan, no? Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. Okay? So, Apan, no? Nauunang applying bago analyzing kapag lowest to highest. Buti nga nakalagay pa dyan yung highest to lowest, no? Sa board exam, baka hindi na yun nakalagay, pero makikita niyo kung ano yung correct order. Okay, tama po tayo dyan. Next tayo, dito tayo sa number 10. In Bloom's taxonomy, what is the highest level of objective that falls under lower order thinking skills? Sige, hindi ko muna aalisin dito yung yung mnemonics na nilagay natin. What is the highest level of objective that falls under lower order thinking skills? Ayan, may tip kayo from Ma'am Milky. Ayan, si Ma'am Mika. Bago din si Ma'am Mika, welcome po kayo sa Facebook Live natin, sa Facebook page. Follow lang po kayo sa mga bago, no? Follow lang kayo dito sa ating Facebook page. Siyempre, pinopromote natin yung platform natin, no? Pero para updated din kayo pagka nagla-live ulit tayo. Pwede nyo ring subscribe kayo sa YouTube channel po natin. Andiyan naman sa caption yung link. Kung gusto nyo, bonus nyo na yung pag-follow sa IG at saka sa TikTok. Meron din tayong mga in-upload na videos doon. Okay, may nagsagot dito, ACCCC. Okay. Yan na natin, no? Highest level of objective that falls under lower order thinking skills. Okay. Ang sagot po natin dito ay applying. Applying po ang sagot dyan. Bakit? Balikan natin dito. Balikan natin yung yung ito. Ang lower order thinking skills po dyan yung unang tatlo. Remembering, understanding, applying. Okay? Remembering, understanding, applying. Yan ang lower order thinking skills. Pag naman sinabing higher order thinking skills, dito siya mag-uumpisa sa analyzing, evaluating, at creating. Ngayon, ang tanong natin dito sa number 10 ay highest level sa lower order thinking skills. Ang lower order thinking skills natin again, remembering, understanding, and applying. At ang tinatanong, highest level dito sa tatlo na to. At ang tamang sagot dun ay applying. Kaya tama po kayo, letter C po ang sagot dyan. No? Alam na, minsan alam natin yung concept, pero pagka tinweak na tayo ng questions na ano na ba sagot dun? Nalito ka na. No? So, mag-comprehend lang po tayo ng mabuti. Take time to comprehend. No? Mahaba naman ang oras sa board exam. Item number 9 ay
10, tanong mo kay mami yung solo. Baka itanong. Ha? Oo, ano ba yung solo? Hi, Ma'am Nolisa Painor Pararuan. Shoutout po sa inyo. Sige, tatanong ko po yan kay mama. Parang hindi ko po alam pa yan. Ayan, si Ma'am Pararuan po ang ESP teacher ko po nung high school. 3 years ko po siya naging teacher and sobra po na-boost ang aking pagkatao. kay Ma'am Pararuan. Shoutout po sa inyo. Okay, switch tayo dito sa number 11. Which of the following objectives seems to be the highest? Ayan na. A. Summarize the legend. B. Determine the most appropriate teaching strategy for a given situation. C. Calculate the kinetic energy of a projectile. Or D. Demonstrate the steps of tinikling. Yan. Wag ulit kayong papabogus sa mga sa mga salita na ginamit sa choice of words. Kasi minsan, hindi dyan nagbabase. No? Ma'am Pararuan, thank you po ulit sa support nyo, ha? Salamat po palagi sa panonood at pag-share din. Okay? Mukhang nag-iisip pa kayo. Sige, try lang natin. Again, kasi di ba dun sa ating Raymond Apan Evac, no? Dun sa remembering hanggang creating, meron tayo dong mga set of verbs. May mga verbs tayong ginagamit doon. But it doesn't mean na kapag ginamit mo yung verb na yon ay lagi siyang doon naka-classify na learning objective or level. Kasi minsan, yung isang verb, pwede siyang mag-fall under understanding o kaya remembering, pero pwede rin siyang mag-fall under creating or evaluating. Depende yun sa mismong context. Kaya kung ang pagbabasihan natin ay yung verb, kung kakabisaduhin nyo yung verb, ay magkakamali po kayo. Huwag nyo pong gagawin yun. Kailangan intindihin natin yung buong objective. Okay, unahin natin ito. Letter A, summarize the legend. Kapag nagawa mong i-summarize yung legend, nag-apply ka ba ng learning? Hindi. Wala ka pang ina-apply na learning doon. So, ibig sabihin, mas mababa pa siya sa applying. Alin doon? Pwedeng remembering or pwedeng understanding. Pero magfo-fall siya more on understanding. Kasi you cannot summarize the legend or yung story if you don't understand the story. Diba? Masasummarize mo lang siya pag na-understand mo siya. So, ang letter A, nagfo-fall po yan under understanding. No? Hindi ka nag-create dyan sa summarize. Kasi, create a summary, hindi po. Understand lang yon, hindi siya creating. Letter B, no? Determine the most appropriate teaching strategy for a given situation. Mamaya, balikan natin yan. Dito muna tayo sa letter C, ayan. Calculate the kinetic energy of a projectile. Dito sa letter C, magfo-fall to under applying. Bakit natin nasabi na applying? Kasi dito nagka-calculate ka na. Ibig sabihin, may tinuro sa yung formula and then you are going to apply that formula, that technique to solve a problem. No? Ina-apply mo na yung knowledge mo. Okay? So, applying yan. So, between A and C, mas mataas ang C kasi applying yung letter C. How about demonstrate the steps of tinikling? Saan yan papatak? Pwede rin yan pumatak under, again, applying din. Bakit? Kasi you have the knowledge of the steps, you understand how to enact or how to do the steps, and now you are going to demonstrate it. You are going to demonstrate the steps. So, i-apply mo yung learning mo. Letter B, determine. Yung salitang determine, para siyang pang-remembering lang siya, no? Para lang kasi siyang identify. Pero look at the context. Determine the most appropriate teaching strategy for a given situation. Sa ibang salita, alam mo yung mga teaching strategy and you are going to identify or determine kung ano ba yung most appropriate. So you are not just only remembering the teaching strategies, you are not only understanding them, you are not only applying them, but you are actually evaluating the teaching strategies. Alin ba dito ang pinaka-effective for this kind of situation? So, ang letter B, nagfo-fall siya under evaluating, which is the highest
among the four, no? Kasi wala naman ang creating dyan. So, ang sagot dyan ay letter B. Okay? Kasi you evaluate the teaching strategies. Parang ano yan eh. Evaluate the teaching strategies. Evaluate the most effective, parang ganun, teaching strategies for a given situation. Tinweak lang kayo sa paggamit ng verb. No? So, nagigets niyo po ba yung logic kung paano tayo magko-comprehend ng options? So, yan. Sana ma-apply niyo po yun sa actual board exam. Okay. Nakasunod pa po ba kayo? Comment naman kayo dyan. Kahit like lang or kahit ano lang. Para alam ko na nakakasunod pa po kayo. Kaya pa? Comment kayo. Shoutout kay Kuya Robinson. Kuya Robinson, nanonood ka pala. Kuya Robinson, pinsan ko. Hi po. Ayan. Okay? Sige, ayaw nyo mag-comment. Lipat na tayo dito sa number 12. Mahina ba internet ko? Ayan, nag-comment si Ma'am Nerissa ng heart. Welcome po, Ma'am Nerissa. Parang bago lang din po kayo dito. No? Ngayon ko lang kayo nakita nag-comment. Welcome po. Next, number 12 ulit tayo. Another comprehension question. Which is true about motivation? We have A, extrinsic motivation is self-directive. B, giving stars to active students ignites intrinsic motivation among learners. C, extrinsically motivated learners view learning tasks as a means to an end. Or D, intrinsic motivation leads students to fear punishment. Sa Prof. Ed, ganyan po talaga, no? Sobrang mahirap mag-comprehend. No? Pero basta marunong po tayo mag-apply ng concepts, kayang-kaya po natin yan. Again, maraming salamat po ulit sa mga nag-share, sa mga may badge ng share dyan, no? Sharer badge. Ayan, salamat. At sa mga nag-tag din ng friends nila, salamat. Pwede nyo rin pong i-share yung video natin sa mga group nyo, kung may mga group kayo ng let reviews na sinalihan din, no? Para mas makilala naman yung page natin na mas marami pa. Sa YouTube nga, 380,000 na yung subscribers natin, pero dito sa Facebook page, nasa 4,000 pa lang. Grow naman natin yung Facebook page natin. Nagmakaawa eh, no? Sige. May sagot na ba kayo dyan? Nanonood din pala si Kuya Nyomar. Ngayon lang ako nag-open sa phone. Shoutout po Kuya Nyomar. Ayan. Sige. Una, pag sinabi nating extrinsic, ano yun ba narinig yan? Pag sinabing extrinsic sa ibang salita, external. Ang motivation nang gagaling sa isang bagay na binibigay. Ibig sabihin, na-motivate yung gawin ng isang bagay kasi alam mong meron kang matatanggap. Okay? Alam mong meron kang matatanggap. Pag intrinsic motivation, yun yung internal motivation. More on satisfaction. Gagawin mo yung isang bagay kahit walang premyo, kahit walang parusa, basta gagawin mo yung isang bagay o hindi mo siya gagawin dahil yun yung gusto mo. Internal satisfaction mo yun. Dahil dun ka masaya, no? Again, extrinsic, external, intrinsic, internal, no? Pinaganda lang yung mga terms. Ganyan talaga sa English. So, alin dyan ang tama? Una, extrinsic motivation is self, sarili. Nasa loob ba ang extrinsic? Wala, nasa labas. So, mali na yung letter A. Letter B, giving stars to active students ignites intrinsic motivation. Namomotivate yung bata daw dahil pag nag-participate sila, magkaka-star sila. May matatanggap sila from external. So, hindi siya intrinsic motivation. Mali din yung letter B. Sige, sagutin nyo yan, yung letter C at saka D. Power of elimination na tayo. May idea na ba kayo dyan kung C or D? Try ko magsagot, sabi niyo. Kuya nyo, sige po, try nyo po magsagot. Kayang-kaya nyo naman po ito eh. Sige, may sagot na ba yung iba dyan? Yung mga left takers din natin? C or D? Sige, inano na natin, i-reduce na natin. Again, pag extrinsic, ginagawa mo yung bagay kasi may marireceive ka,
o hindi mo ginagawa yung isang bagay kasi may parusa. Ayan na yung clue nyo. Letter C naman, ay yung intrinsic naman, ginagawa mo siya dahil lang gusto mo. So, base dun sa clue na binigay natin, mali na yung letter dog, no? Yung letter D. Kasi yung punishment, it is an aspect under extrinsic motivation, no? Iniiwasan mong gawin yung isang bagay kasi takot ka sa parusa. External pa rin yun. Nasa labas mo pa rin yun. Kaya tama si Sir Nyomar, tama si Kuya Nyomar, letter C. Ano yan? Parang mahirap lang intindihin, pero pag kinomprehend natin yung ano niyan, ibig sabihin niyan, extrinsically motivated learners view learning tasks as a means to an end. Ibig sabihin, gagawin nila yung task kasi meron silang inaasahang mangyayari pagkatapos nun. May ending. Ano yung ending na yon? Meron silang matatanggap, meron silang makukuha. Pwedeng mataas na score, pwedeng plus sa exam, o pwedeng medal kasi or certificate kasi mataas ang grades nila. Extrinsically motivated. So ang tamang sagot po dito ay letter C. Okay? Binaview nila yung tasks as a means, ibig sabihin ng means, way, as a way to an end. Meron silang ine-expect na mangyayari. Sa extrinsic yon, sa external. Sa intrinsic kasi, wala silang ine-expect. Ginagawa mo yung isang bagay dahil gusto mo. Wala kang hinihintay na kapalit. Yan ang intrinsic. No, kaya, between extrinsic and intrinsic, mas long-lasting, no, ang intrinsic motivation. Kaya as teachers, hindi lang tayo basta bigay ng premyo, ng rewards. We have to cultivate the interest of the learners, the inner interest, the inner joy, the inner satisfaction of the learners sa pagkatuto talaga. Okay? Let's have number 13. Ito, madali na lang to. What will help students develop psychomotor skills? We have A, provide feedback to learners' progress. B, use verbal explanation as a complement to live demonstration of movements. C, give time for students to practice the skills. Or D, all of the above. And sorry, inuubo na po ako. And again, salamat po sa mga nag-share ng live natin. No? Makaisang oras na tayo nag-live. And ayan, sa mga nanonood po ngayon, stay tuned po kayo para sa natin, exclusive and limited final coaching. So limited slots lang po yung ma-accommodate natin doon. Gawa tayo ng separate Facebook group para sa final coaching soon. Wait po kayo ng announcement sa Facebook page natin. No? Hindi po natin makakater lahat doon, kaya una-unahan na lang. Sige. Ayan. Isagot dito si Kuya Nyomar, letter T. Si Sir Nyomar. Ayan. Pag sinabi natin psychomotor skills, again, yun yung mga movements. Pwedeng sa PE, physical education, yung pagsasayaw, o kaya yung sa TLE, yung mga pagluluto, ganyan. O kaya naman kahit sa English din, yung mga acting, ganyan, yung theater arts, yan. Part din yun ng psychomotor skills. Drawing, arts, yan. Basta anything na skill na ginagamitan ng katawan. Nawala na kayo, hindi na kayo nag-chat ng sagot niyo. Pagod na ba kayo? Sige. Obvious naman ang sagot dito, letter D, no? All of the above. Tama po kayo, Sir Nyomar. Kasi para matuto sila ng skill, kailangan nila ng feedback. Kahit naman anong skill, kailangan ng feedback. Use verbal explanation habang tinedemonstrate mo yung steps, kung sayaw man yon, tama yon. Tapos, give ka ng time to practice the skills. And yan. Sige, malinaw po yan. Lipat tayo dito sa 14. What is the best way to present the comparison of the country's population in the last 5 years? And teaching material ulit po to, no? Through essay, through table, through graph, through video showing. Aling instructional material or visual aid, yan, ang pinaka mabuti or best para sa given situation. We're going to present the comparison of the country's population in the last 5 years. Ibig sabihin, isang country, sabihin natin Pilipinas, tapos 5 taon. Let's say from 2018 to 2023 or
2019 to 2023 pala ang 5 taon. Kaya may sagot si Sir Nyomar, letter C. May sagot si Ma'am Maricar, letter C din. Ayan. Siyempre, unang-una, hindi tayo gagamit dyan ng essay, ano? Kasi gagawin pa natin komplikado yung mga bagay-bagay gagawa pa ng essay. At hindi rin naman applicable dyan ng video showing kasi napakadali lang yan noon, ba't mag-video showing? Paano yun? Ipamanonood kayo ng video ng mga nanganganak. In the last 5 years, syempre hindi naman. So, table or graph lang. Parehong pwede siyang magagamit, pero when we are talking about comparison, tama po ang sagot nyo, graph tayo. No? Especially kapag isa lang yung ano natin, isa lang yung variable natin, or parang isa lang yung hindi naman tayo nagko-compare ng marami. Para ang pinaka-best na graph dyan ay yung line graph. Makikita kasi natin doon, let's say, kung 2019, kung after 1 year, tumaas ba, bumaba ba, parang gano'n yung line graph. Tumaas ba, papataas ba siya, pababa, or anong problema. Yan. So, true graph po tayo. No? Line graph to be specific naman, yun ang pwede. Pwede rin naman na bar graph. Basta pag comparison, graph tayo. Yung table, ginagamit din natin naman siya. Pero pag more on comparison, graph tayo. Si Sir Andres, ayan, Andres Jericho Peralta. Hello po, ayan, tama po yung sagot nyo. Welcome po sa Facebook page natin, sa Facebook Live. Dito na tayo guys, sa huling tanong natin. Para makatulog na kayo, ayan. What type of question is being used by a teacher who aims to elicit a specific and concrete answer from the students? We have broad, convergent, divergent, open. Actually, parang hinahanap lang dyan yung definition ng mga salita. Pinapabago, ano kasi no, pinapa-social pa kasi ng mga tao. Yung mga salita. Parang, halimbawa, teaching strategy. O, tapos, ang term naman sa atin, pedagogy. O, pedagogical matters. O, simpleng mga salita, pero complex. Tapos, pagka-complex na yung word, parang ang talino na nating ang talino na lang pakinggan, ano. Ayan, actually dyan, sa 4 na options po na yan, yung 3 dyan, synonymous. Almost synonymous yung 3. Kaya, mahahalata talaga yung sagot dyan. Yung convergent at divergent lang ang medyo hindi mo magets natin dyan. Pero kung ikaw ay science major, sa science, meron yung di ba, yung convergent at divergent. Sa sa Lindol, yung plates ba yun? Hindi ko matatanda. Basta ng grade 10 kasi gumawa kami ng divergent, convergent, yung basta yung plates ng Earth. Meron yung bundok, tapos meron pa yung yung tubig. Ayan. Okay. May sagot mo ba kayo? Sige, reveal na natin yung tamang sagot. Pag ang tanong ng teacher ay meron siyang hinahanap na specific and concrete answer, ibig sabihin may tamang sagot. May isa siyang hinahanap na tamang sagot. Yun ay convergent question. Convergent, ibig sabihin, sa ibang salita, close. Closed yung question kasi hindi mag-a-accept ng ibang sagot kasi meron lang isang tamang sagot. No? Parang halimbawa, anong pangalan ko? O isa lang ang sagot doon. Hindi mo pwede i-consider yung ibang sagot. Pero pag sinabi nating divergent, ibig sabihin na yun, broad, open-ended, ibig sabihin maraming possible answers. For example, ang tanong mo, what do you think is the solution to climate change? O yan. O marami nang sagot ang mga bata dyan. Meron yung ganito ang perspective, meron yung ganyan ang perspective. Ibig sabihin, hindi isa lang yung sagot. So, yun ang clue natin dyan. Concrete answer o kaya specific, parehong may letter C yun. Specific, concrete, convergent. Kapag naman divergent, ibig sabihin nun, open, maraming sagot, no? Nga, pag sinabi natin di ba, dalawa yun sa iba. Kaya diverge, naghihiwalay. So, maraming sagot. May sagot dito, may sagot doon. Open. Okay? Okay. So, again, maraming salamat ulit sa panonood ng live natin. Thank you po sa mga nag-react, sa mga nag-participate, sa mga nag-share.
And ito na po ang ating, again, pangatlong session for Prof. Ed. Pero kung kayo pa ay English majors, meron na rin tayong meron na yung tatlo pang live videos sa Facebook page natin. Pwede nyo pong i-check o kaya sa YouTube channel natin. Andun din naman yun. So again, see you po ulit sa next live natin. At kung meron pa kayong mga friends, mga kaklase na mag-take ng let or gusto mag-review, tag nyo po sila, no? I-share nyo po yung video na to sa kanila. Share nyo sa mga group. Sige, maraming salamat po. Para mas dumami yung reach natin, mas marami tayong matulungan. And again, stay tuned po kayo sa ating exclusive final coaching. I will be posting information about that very soon. Okay? Salamat po, Ma'am Nerissa. Ayan, si Ma'am Nerissa. Bago lang din to. Hello po. Welcome po sa Facebook page natin. Ayan, si Sir Nyomar, ayan, naka 3 points siya. Siguro 3 lang po yung naabutan yung tanong, no? Kaya naka-perfect kayo, 3 points. Again, pwede kayo mag-follow din sa YouTube channel po natin. Andiyan sa caption yung link, no? Andiyan din yung IG, Instagram, TikTok natin para mag-grow din yung ibang socials natin. Again, thank you so much po, and na po natin yung live. See you po ulit sa next review session natin. Bye po!